what's up mga idol? Good morning po sa inyong lahat. Happy Saturday morning. Maaraw dito ngayon sa sa Rodriguez ngayong oras na to. Saturday, time check 11:10 in the morning. So maaraw, mainit na sa labas. So hindi ko lang alam pagdating sa Quezon City kung same din ng temperature. Hindi ako hindi ako nakapag-motor. Hindi motor yung gamit natin ngayon. So wala tayong motovlog. Hindi ako makapag-upload ng motovlog. Medyo busy rin kasi hindi makapag-edit eh. Kaya kung meron tayong mga taga-subaybay diyan na mahilig sa mga motovlog, sa mga report sa kalye. So ito na lang muna, update lang. Umaraw na siya. Goods naman yan kasi kahit paano tutuyo na yung mga labahan natin na hindi natuyo nung nakaraan kahapon sa isang araw. Nice! Kaya nga naka-shades nga ako, di ba? Mga tol. Shades ako ngayon kasi matirik yung araw eh. Kita nyo ba? Ayan o. Nakikita nyo. Matirik yung araw sa labas. Chillax na songs na type of music. Paparelax lang, chill lang. For Saturday, good vibes. Dapat good vibes palagi no? GB lang. Good vibes. Para positive yung natin Sabado. Kasi syempre para positive yung trabaho, positive yung mga mangyayari ahead. Wala naman siguro traffic ngayon no, sa mga dadaanan ko. Sana yung mga ginagawang kalsada dyan, sana gabi nyo gawin, madaling araw na kabala. Sa ibang bansa kasi ganun eh. Like for example sa Japan, di ba? Japan, minta nasira ngayon, mamaya gawa na eh. Parang ganun eh. Ganun kabilis yung action nila. Kaya sa ibang bansa rin, di ba? Hindi lang naman sa Japan siguro. Dapat kung kaya nila, di ba? Kaya rin natin. Pilipino tayo eh. Wala lang kurakutan. Yun lang. Wala lang kurakutan. Kung may kurakot, tapos tayo dyan. Kurakot kasi pag nanakaw yan eh. Nanakawan mo yung sarili mong bayan eh. Ganun yun. Dapat hindi tayo ganun. Mga politician natin dyan, shout out sa inyo. Mga kurakot dyan, shout out. Kurakot kayo. Kurot lang. Pwede naman eh. Pwede ka naman kurakot eh. Kung talagang gusto mo kurakot, kurot lang. Huwag naman yung gahaman na. Diba? Kurot ka lang. Pero may ginagawa ka pa rin maganda sa sa baluarte mo, sa lugar mo. Diba? Kurot ka lang ng konti. Tapos maayos na project. Diba? Maayos yung project na pinagawa mo. Tapos wala yung mukha mo. Diba? Parang ganun. Hindi maganda. Diba? Kahit na kumurakot ka, meron ka magandang nagawa. Diba? Alam naman natin walang perfecto eh. Pero wala rin naman sanang talagang mga abuso. Ewan ko ba bakit napunta rito yung usapan natin. Hindi kasi sa mga yung sa mga dadaanan. Kasi nga may mga ginagawang kalsada. Siguro yung iba papakitang hilas. Binabakalan ng makakapal. Medyo makakapal yung binabakal. Shout out sa mga tropa dyan kung may makakapanood ng video na to. Shout out sa inyo lahat. Motojog here. Pinakataan ka ng tatay mo, Jada. Nakataw yung Civic na kulay-kulay. Tatay ng ng Honda FD. Yung bigote. Bigote ba? SIR body. So nga, Vitek. Ayun ba tayo? Pinagulay pa tayo. Ayan. Huli ka. Hinuli siya ni kuya eh. Punong-puno yung tricycle niya kasi. Nagpit na rin sila dito sa Montalban. Dati hindi naman eh. Madalas na rin kasi yung disgrasya eh. Dali ng mga kuya, wala na akong gas, papagas pa ako Pakibilis. Kasi kuya kumakain naman sa gilid. Kaya trabaho kaya. Pakain-kain ka lang naman dyan. Mag-ibis na mag-traffic ka dito. Skuday. Wala tayo asenso eh. Ito yan sa may intersection ng Alban. Makain naman si kuya. Ano pa na?
nagpapagas ako. Mga 2002. Ano. Ang gas natin that time is ano lang, per liter is mura lang ng per liter nun. Ano lang, inabot 28, 29 ba? Tama ba? Mga ganun. 27, 28, 29 per liter lang. Biruin mo yun. Ngayon, magkano ba ang per liter nila? Sa ano, station na to. Yan, nasa 49 pataas na eh. 50, 55. Ganun. XS boss, 500. Sir, 500 po. Okay. So yun nga guys, mahal, 55. 55.55. Butal-butal pa eh, no? Pwede naman 55 na lang. Bilis. 5 liters na yun. Alay. Nine liters. 9 liters lang. 55.55. Aray ko. Oh no! Kailan natin yung ano ko, card. Meron kasi akong card dito sa gas station na to eh. Thank you, sir. Okay, thank you. Uy, sumayad ah. Grabe naman yun. Shoutout sa mga tropa natin dyan na taga rito. Yung mga lapo po nagagawin rito. Talban Gaming. Pero maganda rin daan nila rito ha. May pailaw na rin yan. Worth 9,000 pesos ang isang ilaw. Yung sa ano, patawag dyan. Sa kalsada. Pero at least may, ano, di ba, may progress. Yun nga lang pupul. Yun na, okay guys, lilikot na yung camera natin yan. Medyo makalog na kasi nandun lang yung maayos eh. Putol eh. Lahat na maayos na rin nila sana. Para wala nang mga motor at mga sasakyan na masisira yung mga shock mga pangkilalim dahil sa napakapangit na kalsada. Yung ginagawa no, gagawin naman nila yan siguro. Kasi may mga ano, may mga nakatambak na bato. Nakita nyo yun. Mga graba. Sobra kasing ano, kumbaga nakukurakot yung sa kalsada no, yung mga pampagawa talaga ng magandang daanan. Kasi kung talagang maganda yan, taon yan, kung masira man yan, saka hindi kanyang buo na isang mahaba sira. Kahit gaano pa kabigat yung mga truck na dumadaan dyan, basta maganda yung ano, yung quality, ha? Basta maganda yung quality nung paggawa ng isang kalsada. Okay yan, goods yan. Ito yung sigsag na tinatawag mga idol. Kung pamilyar kayo dyan, dito maraming tumitirik na sasakyan eh. Lalo dati nung hindi pa ganyan yan gawa ka luwang, ano pa, makitid pa siya, hindi pa siya ganyan na gawa. So, may progress naman. Nga lang, hindi talaga siguro maganda yung quality or yung tawag dito. Hindi ganun katibay. Pero nagagawa naman. Pero sana kung magagaya natin yung kagaya sa ibang bansa na pag konkreto talaga, yung talagang mahirap tibagin, di ba? Hindi yung nababad lang sa ulan, nadaanan lang ng malalaking truck, wala na, ano na. Pero tignan mo yung semento. Kung solid yan, hindi yan mauuka ng ganyan, yung parang naging rough road siya, naging rough cement siya. At hindi siya ganyan eh. Matibay. Sa dapat yan, di ba? Semento. Matibay na semento, di ba? After na matibay na semento, lalatagan mo ng matibay na asfalto naman. Di ba? Yung ganda, wala nang masyadong gagastusin. Mas papasukin ka pa talaga ng ano niyan, ng mga investor, di ba? Kasi maganda yung daanan mo eh. Di ba? Lalo na ganun, naging controversial ngayon yung ano, sa mga ano, flood control project, di ba? Lahat naman yun eh. Pare-parehas lang yun, isa lang wala ang budget niya. Paggawa ng ano, kalsada. At papansin nyo, kung hindi nyo napapansin ha, kasi ito, mula noon pa ito eh. Pag may proyekto na kalsada, halimbawa papaganda, gagawin ng kalsada, tapos hindi natapos. Kasi yung nakaupo, kung halimbawa kung sino may nakaupo that time, hindi niya ito ano, hindi nga natapos, diba? Tapos may sumunod na umupo na bago. Panibagong project na naman yun. Hindi niya na pa parang ayaw, yung iba nga halos ayaw pakialaman yung mga project namin. Naging project nung una, lalo kung kalaban, kung makakalaban mo sa ano na partido. Dapat hindi ganun, no? Sana nagkakaisa lahat. Kahit nakalaban mo partido, kung ikaw yung sumunod, magpatuloy yan. Magpatuloy mo. Kasi naumpisahan niya eh.
credits mo pa rin naman yan kung ikaw yung nakapag-ayos eh, di ba? Kasi ikaw na yung ay, tinuloy ni ganito yan eh. Ni mayor ganito yan, tinuloy niya yan. So ito guys, ano na to? Quezon City na kasi payatas na eh. After ng zigzag, kalahati ko. Ayun na eh. Boundary. QC na siya. Payatas, Quezon City na siya. So ito, ibang mayor ng masakop dito. Ilan kaya niya po? Rap, tapos dito medyo pagpasok mo, okay na to eh. Nakaraan, mga ilang buwan, okay pag-itin ngayon. Magkakaroon na naman ng problema kasi yung mabibigat yung dumadaan na truck dito eh. Kung medyo mahina-hina talaga yung asfalto mo, wala. Panibago na naman, panibagong project na naman kasi nga hindi matibay eh. Diba? Panibagong hingi ng budget na naman. Ayan, kagaya niyan ginagawa, gagawin yata. Panibagong hingi ng budget na naman yan. Gastos na naman, diba? Billion na naman yan. Billion. Sana makago na yun guys, no? Kung walang mga kurakutan na ganyan, ganda sana ng Pilipinas eh. Hindi ka na mag-ano eh, mag-iisip na mag-abroad na lang ako. Mag-migrate na lang sa ibang bansa kung kaya. Ha? Hindi mo naisipin yun eh, kasi nandito ka sa bayan mo. Ganda rito eh. Ang ganda ng Pilipinas eh. Nasisira lang dahil sa mga sakim. Yun yung pinakatamang term sa mga ganun eh. Sakim yun eh. Diba? Kasakiman yun eh. Kasi, kaya dami naghihirap eh. Dami nagugutom tapos nagbabayad ka ng tax mo na ano, ng tama, tapos yung sa mga kinakain mo nakatax lahat. Diba? Ultimong tambay ka man, nagyosi ka, diba? Uminom ka ng alak, ang mahal ng tax nun, diba? Baga meron ka pa rin ambag eh. Shout out sa mga tropang tambay. Yan. May ambag ka pa rin nun kasi may value added tax eh, diba? Sa mga kinakain natin, sa alak, sa lahat ng bagay eh. Tapos yun nga, nanakawin lang ng kung sino. Pag na-hospital ka, diba, sana libre na lang. Hindi problema yung kamag-anak mo. Hindi na pipila ng pandahaba-haba. Ang dami mong papipilahan pag na-hospital ka para mabigyan ka ng diskwento, diba? Kailangan mukha ka pang kawawa talaga. Diyos mo. Kailangan, ano ka, dapat lang ganun, pantay-pantay. Naglabas ng hinalaing eh. Eh para naman sa lahat yun eh. Sana maging okay pa. Sabi nga nung isang congressman napanood ko, yung bago bagitong congressman yun, yung ano ngayon eh, trending siya ngayon eh, diba? Pagkasasakit ng Pilipinas, cancer, stage 4 na. Bukod sa stage 4 cancer na, meron ka pang tuberculosis, may kidney failure pa, nagda-dialysis ka pa, parang ganun daw kalala dito sa Pilipinas. So ang hirap gamutin na kumbaga. Pero kung maaalis lang doon yung mga tiwaling officials, diba? Yung mga kurakot officials, kung mawawala lang, kakayanin naman eh, basta wala lang kurakutan. Dahil mayaman talaga ang Pilipinas eh. Daming pera ng Pilipinas eh. Yun lang talagang problema. Magiging sakim sa kapangyarihan, sakim sa lapi, power, money and power. Literal na dito sa Pilipinas yan. Parang hirap maging ganun, sakim ka sa lahat. Ayaw mo mag-share, no? Ayaw mo na mag-share, puta, ninanakawan mo pa yung mga taong sobrang malaban ng patas. Nagtatrabaho, nagnenegosyo, nagtitinda ng kung ano-ano ng ganito. Mga maliliit na tao. Tapos nanakawan mo pa, no? Hindi mo na nga binigyan. Inabuluyan mo na nga, di ba? Inabuluyan mo ng pera rin naman niya. Pera rin ng taong bayan, inabuluyan mo sa kanya dahil kunwari, nahira, may kalamidad. Oo nga, nagbigay nga po siya, hindi mo naman pera yun eh. Kung hindi mo naman pera yun eh. Pera naman din namin yun, ng taong bayan yun. Dinaan mo lang sa'yo para kunwari, ano ka, mabango ka. Parang ganun eh, ganun yung nangyayari. Sabi rin yun nung isang isang mayor ng Baguio eh, di ba? Parang nangyayari, parang ginigisa ka na lang din sa sarili mong mantika. Parang ganun yun. Traffic, Diyos ko tayo. Ito na naman. Sa mga ginagawang kalsada na naman siguro yun. Grabe niya. Mga nukay-ukay sila dyan, mga patsi-patsi. Patsi-patsi lang sila, no? Ayun na nga. Ayun na traffic na. Stuck na tayo sa traffic. Sana mabilis lang to. Traffic. Yung mga ginagawang kalsada kasi dyan eh. Kuya, pasukan mo na lang pasukan. Nusot tayo rito. Nakanan na ako rito. Doon yung Carmen. Mas maluwag-luwag dito eh. Okay, pasok kuya. Naiintindihan kita kasi nagmumotor din ako eh. Kaya alam ko yan. Ayan, nakaliko na tayo dito sa may Doña Carmen, papuntang Doña Carmen. Kasi traffic pa rin. Loob. Siyempre, connect yan eh.
Fix. Dati hindi naman ganito dito eh. Ngayon pati rito sa loob, traffic na. No? Talaga yung ano. Time check, 12:01. Wala. Basta traffic free. Then, basta malapit na tayo sa labasan guys. Commonwealth na yan. Commonwealth Avenue. Yun. Wow! Alagari. Alusot. Yun. Okay guys. Mga tol. Alusot din. Tagal nun ah. 2 minutes din ako nun ah. Lakpak na naman yung dati. Bago iba. Tapos mas panto na naman bago. Wow. Patsi-patsi. Putol-putol lang. Loko. Loko mo. Pasaway. Pasaway yun ah. Ayun na guys, nakalabas na tayo dito sa Commonwealth. Medyo maluwag naman siya today. Ayan o, kita naman kanina sa video. Hindi na tayo talaga pwede umataw dito. Kasi ano lang dito eh, 60 kph lang. Check tayo ng camera nila. Sana lang pagdating doon, meron na kagad maparadahan. Pag Sabado naman ngayon. Yun ang problem din lagi sa trabaho. Yung pa-parkingan, medyo minsan kasi pulo. Waiting ka pa. Sana nga ano. Meron.